Boracay. Katangi-tanging destinasyon para sa mga turista. Mga crystal guides ay gumagawa ng mga alaalang hindi natin malilimutan sa bakasyon. May giliw sila sa mga bisita. Wala pang alas 7, handaan sila para sa isang namang araw ng pagsagwan, pagpo-photographer at pagla-lifeguard natin. Kilalanin natin ang isa sa kanila. Ano pong pangalan niyo? Rolin po, ma'am. Ilan taon na po kayo ulit? 27 po. Po ba may iba kayong trabaho? Meron po ako dati, ma'am, trabaho sa Kalibo, yung nagrito naman ako. Noong 2016, pumunta na ako ng Boracay. Napunta So, ako kikita na maganda, doon ako mag-stay. Halimbawa, doon sa Kalibo, hindi ako kumikita ng, duwa kami doon piso isang manok. Nakakabenta lang ako ng mga 100 o 200. Isang daan, 200? Opo. Hindi po kasi enough sa pamilya namin. Meron akong asawa, pero wala akong anak. Okay. So noon talaga ang sinusuportahan niyo yung magulang niyo, Oo, mga hanggang ngayon, ma'am, kapatid? sinuportahan namin magulang. Okay. Dami kami magkakapatid, ma'am, 12. Malinaw aklan. Kayak, crystal kayak ay sa inyo. Sorry, ma'am, ang crystal kayak, ma'am, di sa amin. May amo po kami. Kadalasan may ibang may-ari. Opo. Pero kasi dito sa amo ko, ma'am, sobrang bait ng amo ko. Wala akong masabi. Okay. On a given day, magkano inaabot nung ano nyo? Depende kasi, ma'am, sa 100. 600 sa amin, 600 sa kanila. Yun ay maximum. Opo. Tungtong ba kayo ng college? Ay, di, ma'am. Grade 6 lang ako. Grade Sobrang layo ng paaralan kasi, ma'am. Start. Oo nga, sa Malinaw, no? Iba po yung Malinaw. Ang Malinaw ay Oo. mabundok doon, di ba po? Opo. Yung layo kasi ng paaralan doon, ma'am, sa amin. Start mga dito, siguro hanggang Yapak. Umagaan nyo, ma'am, hanggang tanghalian. Kala mo nakikita mo yung mga bata, ay maliliit pa lang, grade 3. Kasi yung paaralan doon sa amin, sa Barangay Tigpalas dati, hanggang ngayon, ma'am, hanggang grade 2 lang. Hanggang grade 3, transfer ka na sa Liluan. Pero hanggang layo nilalakad ng mga bata, hanggang start dito hanggang Yapak. Pero di dati nga, ma'am, meron dating ba, nag-aaral pa mga bata, nire-rape sa daan. Kaya yung mga ba, yung mga barangay nag-afford ng mga tanod, bawat yun, ma'am, area, binabantay nila yung mga bata. Tapos yung teacher doon isa lang, isa lang, grade 1, grade 2, isa lang yun, ma'am. Oh my God. Tapos yung grade 1, grade 2, nag-aalo lang sa isang room. Lang yun? Oo, isang level lang. Pero isang lang siya, isang teacher lang. Sa akin lang, service lang dapat ang importante sa mga bata. Yung parang hindi naglalakad yung bata kasi tulad ngayon, sobrang init. Tapos lakad yung bata umaga, tapos lakad din sa hapon. Tapos yung mga bata maliliit pa, okay lang sana kung sa tamang edad na. Pinakatawag sa inyo ay voluntary lifeguard, pero kayo ang nagpapacilitate nitong mga crystal kayak tours. Opo. Guest officer kayo ng crystal kayak tours. May training kayo at certification. Opo, So anong pakiramdam nung na-receive niyo yung certification niyo as a voluntary lifeguard? Siyempre, ma'am, masaya. May kahit may papel kang hinahawak. Oo. Importante kasi yun, ma'am, kahit emergency. Sa panayam natin kay Rolin, napag-alaman natin na bihira siya kumita ng pa 600 pesos sa isang araw. Maliit kadalasan, sa minimum wage na dapat ay 645 pesos sa isang araw. Bumubuhay siya ng posing kapatid, magulang at asawa. Nahirapan siya mag-aral dahil hindi accessible ang eskwelahan nila sa Malinaw. Isang problema pa din hanggang sa ngayon. Bagay din na naging dahilan ng pagsubok na makabalik uli sa pag-aaral. Kung hindi tag-araw, ano ang alternatibo para sa mga kagaya ni Rolin? Madalas sa mga guide ay nagsisilbi nating photograph, lifeguard. Sinusubukan nilang bigyan tayo ng masasayang alaala. Ngunit kalagayan nila sa ating lipunan. Magagawa ba natin isang magandang alaala?